Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Pero bago ang lahat ng yan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Banat News Update, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan. Let's go! Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Kiko Pangilinan, after po ng isang taon, buhat nung nag-eleksyon, nagpapahiwatig po na nadaya. Nagkaroon ng daya, no? Nananawagan po sa Kongreso. Ang lakas ng loob niya sabihin na dahaya siya, no? May isang taon na mga kaibigan, no? Hanggang ngayon, di pa rin sila maka-move on. Parang tumabas si Kwan dito, si Nanay Lenny Lugaw. Na magkaroon ng investigasyon dito po sa naganap na mga anomalya sa 2022 election. Grabe, no? Isang taon po niya na-realize na siya'y nadaya. Nadaya ka? Lapit mo nga ulo mo, buhusan natin. Alam niyo po, matagal na po yan. Sabi nga rito sa Rappler, no? Kakaiba to. Ito po, basahin ko lang to sa Rappler. Ito kasi yung kanilang pamagat. Pangilinan seeks clarity on 2022 poll result but avoids premature conclusion. Okay. So, katulad ng dati, nagpapahiwatig lang sila na may dayaan, pero hindi po nila sinasabi na may dayaan. Mga duwag po yan eh. Alam kasi nila na nakasalalay dyan kung magmumukha silang manloloko, hindi. Isang taon na, no? Naghahanda na kayo dapat para sa 2025 kung kayo itatakbo pa. O hindi. Hanggang ngayon ba naman, Kiko? Pero kahit tumakbo sa Senado itong mga mukhang malabo ng mga kaibigan. Kumbaga, era to ng mga kaibigan ng mga Marcos at Duterte. At yung mga alam nilang dilawan, malabo na makapasok. Yun ang tingin ko mga kaibigan. Sana ganun ang mangyari. Lahat ng mga makadilawan, hindi naman naalo sa Senado. Kisama ka pa rin. Sabi nga ng Rappler, kakaiba tong mga binibitawan ngayon ni Kiko kasi eto po, basahin ko lang. Pangilinan's statement stands out because he is the most high profile opposition figure so far to join the call for truth started by an IT group insisting that the 2022 elections were rigged, no? Siya raw yung pinakamataas na o pinaka high profile na opposition leader na nagsasalita ngayon na pumapabor dito sa mga nagsasabi na nagkaroon po ng malawakang dayaan nung nakaraan. Alam mo, Kiko, una, no? Ipagpalagay natin na nadaya ka. Ipagpalagay lang hindi ako naniniwala eh. Ipagpalagay natin nadaya ka. 2022 election. Anong klaseng leader ka? No? Anong uri ka ng leader kung isang taon na mahigit bago ka nag-react? May imagine ko kung ikaw ay karapat ka. Ang tawag dyan mga kaibigan, late reaction. Grabe naman si Kiko, Lang. Hayaan nyo na, para lumit ako. Karapat dapat lang, Kiko, na hindi ka na manalo habang buhay dahil sa ginagawa mo, no? Okay, bakit? Imaginein mo, no? Sinasabi mo ngayon na nagkaroon ng dayaan after 1 year. Mahigit isang taon ka bago nag-react. May nangyari na po sa amin yan. Nangyari na po sa Pilipinas yan eh. Yung mabagal na reaksyon ng isang leader. Alam niyo po kung ano nangyari? Dahil sa kabagalan na reaksyon ng isang leader, nangyari po sa Mama Sapano yan. No? Binabakbakan yung mga tropa natin doon. Maghapon, magdamag, binabakbakan. Hindi po makapag-decide yung leader kung anong gagawin, kung magpapadala ng puwersa, kung magpapalipad ng eroplano, etc. Hindi natulungan. Ayun po ang inabot. 44 katao mula po sa tropa natin. Deads dahil po sa kabagalan ng pagpapasya. Ito, no? Kitang-kita ka, Kiko, kung anong uri ka ng leader. No? Okay. Anong uri ka ng leader
Kung alam mong dinaya ka, tapos magre-react ka 1 year after. Kumbaga sa mga masapano, pag maulit yun at ikaw ay nanalo na leader, halimbawa naging presidente ka ng Pilipinas, patay na lahat ng tropa mo bago ka magkaroon ng reaksyon. Walang ha? Walang katuturan lahat ng mga, kasi too late. Too late the hero. Ika nga. Okay, ikalawa. Ibig sabihin, kinokontra mo ngayon ang iyong mahal na poon, ang iyong presidential candidate Leni Robredo na nagsasabi na wala silang nakita, no? Yung kampo raw ni Leni walang nakita na dayaan. Okay. So ibig sabihin, ikaw pala after 1 year, may nakita ka ng dayaan ngayon bigla, no? After 1 year, tsaka ka nakakita. Buong akala namin, kaisa ka ni Leni Robredo nung nagsabi siya na wala kayong nakita na dayaan. Kasi alam mo, Kiko, high profile ka, vice president ka, no? Ang tinakbuhan mo. Imposible naman na wala kayong ICT. Kasi si Leni umamin eh. Yung mga abogado dayaan na naganap. Ibig sabihin, ikaw hindi ka naniniwala sa mga sarili mong ICT? O ICT nyo ni Leni Robredo? Mas pinaniniwalaan mo tong mga TNT trio. No? At ikatlo, anong uri ng investigasyon yung gusto mo? No? Alanganin, hindi mo sinabi na nadaya ka kasi sa totoo lang. Real talk tayo, Kiko Pangilinan. Ikaw nadaya ka? Ibig sabihin, ha? Magkatotohanan lang tayo. Dinaya ka ni Sara Duterte? Si Sara Duterte ang nandaya sa'yo? Utang. Yan talaga ang pinakamalaking Nagbubulag-bulagan nila sila mga kaibigan na nandun. Hindi nila matanggap na ganun kalakas ang Duterte mga kaibigan. nakamalaking kalokohan. Okay. Tapos po, ang Comelec po, no? Real talk. Hindi nyo basta-basta pwedeng isalang sa kung anong investigasyon na mapagtitripan ng Kongreso, no? Yan po ay Constitutional Commission kasi po kung po pwede pong isalang ng isalang yung Comelec kahit wala naman pong pagbibintang. Wala nga kayong bintang eh, di ba? May proseso po. Alam po ng mga tao yan, alam po ng Kongreso. Bakit susunod sa iyo, Kiko? May proseso yung mga nadaya. Kung pakiramdam mo nadaya ka, magsampa ka ng kaso o magsampa ka ng kaso na ikaw ay nadaya. Bubuksan yung balota, hindi po yung mga, alam mo kung anong pinagbatayan ni Kiko? Basahin ko po sa inyo, ito po ang pinagbatayan ni Kiko Pangilinan. The sentiment of one voter ni Kiko Pangilinan. Sentiment of one voter. O, basahin natin. The sentiment of one voter is stating, is lowest internet in Asia Pacific but the fastest result in an election. How does that happen? Why? Underscores the legitimacy of the concerns forwarded by the Truth and Transparency Trio. So naniniwala ka dyan. Sa nagsabing isa na mabagal ang internet, isa tayo sa pinakamabagal na internet. Tapos sa pagdating na eleksyon, ang bilis ng resulta. Kiko, ako nagla-live ngayon eh. Ang bilis eh oh. Ano to? Kung ano sinasabi to, nakukuha ng mga viewers ko kagad ngayon na rin. Siguro may delay lang ng mga segundo. Pero sabay ganyan po, pwede pong maganap to. Okay. We urge the Comelec to answer the questions raised. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.